Nagsalita po ang Department of Tourism tungkol doon sa 5-star rating ng Manor Hotel dyan sa Baguio. Kasi nagtataka yung mga nasa hotel industry, ha? 5-star? Eh, yung Manor, basic lang. Basic lang po ang mga nandiyan. Isa lang ang kainan, isa lang ang... Ang facilities nila pang basic, kumbaga. Talagang bagay lang doon sa Baguio. Tapos bibigyan ng 5-star rating ng DOT. Kasi po, nagyabang itong GM ng Damanor, si Ramon Cabrera. Nagyabang sa media at ang sinabi niya, yung daw rating ng Damanor ay itataas ng DOT, Central Office in Manila, to 5-star. Ano ba siya ngayon? 3-star? 4. 4-star? Mas nga yung 4, kakaduda Hindi yun. pa daw finalized dyan, sabi ng DOT. Oo. Oo. Hindi pa raw... Aspirational pa lang ngayon daw yan. It's not yet. Hindi, sabi, it's not yet. Aspiration, Ano ibig sabihin yung it's not yet? Soon to be. aspirational. Hindi ba ganon? Na-audit po sila noong November. Na-audit. In-audit ang Damanor. Ganito kasi istorya nito, May pare. standards kasi yung DOT. Gusto po ng ang BCDA will take over Damanor. Oo. Ang BCDA, marami istorya to. Isa yun sa Clark. Ano yan? BCDA will take over the entire Camp Chanti. Oo. Ayan. So, mapupunta na po sa kanila yung Manor. Phil Estate. From the Camp John Hay Development. Yan po yung Phil Estate, yung si John Robert Sobrepeña. Saka si Natoti. Nagkaroon sila ng kasuhan and Toti everything, lahat, ganyan, marami. Finally, they came. Finally po, yung ruling na Supreme Court ay Balik na. ibalik na yung lease sa BCDA. Nag-expire na And therefore, the BCDA will run the entire thing. Camp Chanti. Ito yung mangyayari dyan. Plus po sa management ng BCDA, kung magiging 5-star, Magkaroon na isang 5-star hotel within the Camp Chanti. merong Development. plus. Parang ganun ata ang lumalabas. Although dinideny ng DOT, although nagyabang na yung GM nung Damanor. Ayan. Sa media pa. Sa media pa niya, Mas mukha na naniniwala ako sa GM na meron talaga move. Year-ender It's a year-ender statement. Ayan. Ito yung problema dyan, pare. Sabi ng Supreme Court, okay, balik nyo na. Sabi, under the ruling, meron din do 1.4 billion na kailangan ibalik ng BCDA. Dito naman, sa grupo Sa Sobrepeña Group. So, ang nangyayari po ngayon, ite-take over ng BCDA yung property, pero hindi pa nila ibibigay yung 1.4 billion. Pwede ba yung ganon? Pwede? Lease BCDA ka eh. nag-expire na kayo Yung Hindi ba dapat kaliwaan yun? yung ano ninyo tayo. Hindi, bakit naging controversial itong BCDA? O sa Clark, tinatanggal yung... Metro facility, waste facility. waste facility nila. ay yung ano tawag dito? Landfill. Sanitary landfill. Samantalang dito sa Fort Bonifacio, dito sa BGC, wala naman silang ginagawa. Ang daming controversial dyan. Hindi nila Sino na ba ngayon dyan? Siyempre, hindi nila titignan palagi yung yung mga lease contracts dyan. Ha? Hindi nila titignan yung lease contracts. Kailangan daw nila mag-review ng kanilang mga... Matagal na ninyo yung dapat ginawa. Kaya ni-review nila yun. Ha? Tagal na nila dapat ginagawa yun. Wala nga tayong report coming from BCDA. So, kukunin yung property, pero yung reimbursement na in-order ng court, tsaka na lang yun. Tsaka na lang Sana muna. lang. Kasi How fair is that? magkakaroon ng magkakaroon muna ng reconciliation of accounts. Ayun. O, di pag, tsaka kayo mag-take over, pag nag-reconciliation na. Hindi, nag-expire na yung lease
We cannot go against the court's ruling. Pero ang court ruling, i-take over mo, pero magbayad ka. Babayaran naman ho. Kailan? Overtime. Overtime, papatay. Meron po invitation to bid, 700 million, yung cruise ship port dyan port. sa Puerto Galera, sa Mindoro. Ano yung private sector? Yung port. Hindi kasi, alam mo yung cruise ship? Yeah, oo. PPA yan. May kwento rito, hindi ko makalimutan si Senator Amy Marcos. Noon siya ay governor ng Ilocos Norte. Ini-invite nila yung mga cruise ship na bumaba sa Ilocos Norte. Kasi pampadagdag yun sa tourism income nila. Ay wala naman daw silang port. Meron pero hindi bagay sa cruise. Meron, pero hindi bagay sa cruise. So, makeshift lang yung kanilang ginawa. Yes. So, ibig sabihin po niyan, para makinabang tayo, tourism, project yan eh. Hindi ko alam kung CHESA to o Hindi, PPA yan. PPA. Ay, Ay, cruise ship. may identified kasi na mga areas supposed to be na cruise areas. Boracay. Yan, kasama yan. Katiklan, Boracay, yan. Palawan, meron din. Mindoro. Toro, yung Puerto Galera. Yan. Ilocos Norte, of course. Curimao. Kasi So, meron ganun. ang halaga po nung port ay 700 million pesos. So, open, nag-iimbita po ang PPA. To government. PPA. DOTR. It's a government infrastructure program. project. By identified na cruise ports eh. Okay. Kailangan daw po, ang pwede lamang sumali ron dito, yung may track record na nagtayo na ng port. Siyempre naman. Meron ba tayong ganon? May mga ganon. Na local? May mga contractors na ganon. Baka naman foreigner lang mananalo dyan. Hindi, meron din. Meron din tayo local? So joint siguro. Pwede rin naman sila mag-join. Ano to? Gastos ng government? Yes. Oo, government. PPA. PPA. Government ang magtatayo. Government magtatayo. Meron din kasing cruise sa... Hindi naman ite-take over to ng Aboitiz Hindi after. muna, gagawin muna. Gagawin muna. Saka nila take over pagkawa na. Meron din cruise dito sa Metro Manila. Meron diyang inaayos yata sa Soler area na cruise area. Alam niyo po, pinagtutuunan natin ng pansin yung cruise. Importante yun eh. Kasi islands tayo. In the next 4 years, parang hanggang matapos yung BBM administration, something like 16 billion ang nakalaan dyan na to develop the ports, infrastructure. Kasama yan doon sa flagship ni BBM, yan pong cruise ship ports development. Napakaganda sana niya kung madali natin yan. Ano yan eh? It's a continuation of the Blue Highway. Dati Ano ibig sabihin ng Blue Hive? si GMA, Roro. GMA dati, meron siyang ganon. Roro. Ayusin yung mga ports natin. Kasi nga island tayo eh. Work out in. So I hope it will But continue. this is good kasi nga daw lumalaki yung passenger traffic dito Sa port. Sa ports, ano? So this is a good sa atin infrastructure. Ang importante lang dyan ganito. Magtayo ka ng port pero ayusin mo yung land. Ibig sabihin yung environment for tourism. Around the port. Around the port and in the area where they are supposed to be going. Tama. Kaya niyan. Hindi lamang yung port ang Hindi lang yung ayusin. port. Kagaya niyan, pupunta ka nga sa Puerto Galera, anong gagawin nila? Ang nag-angkor Hindi, sila? private sector na mag-i-invest doon. That's the reason why you have to work it out. Planuhin. Planuhin. Oo. Baka kung ano na naman, halabira. Oo. Mahirap yun eh. Yan. So, nangyari sa Boracay, yung carrying capacity, hindi Biglang nagka-problema yung ganong klase, di ba? So kung maglalagay ka ng ganon na port, ayusin mo lahat, kausapin mo the community itself should be part of the whole program. Ano yan, magmamahal na ang lupa kaya doon sa Puerto Galera? May mga may-ari diyang lupa dyan, malalaking tao. Malalaking giant? Giants. Literal mo naman Giants, pare. Magmamahal na Magandang dyan. Puerto Galera, by the way.
Maganda yan. Nako, pag nagkaroon ng port dyan, putok yan. Oo, tsaka lapit sa Manila niyan eh. So, Yung this is cruise a port. business model. So the government sets up the infrastructure. And then the whole Tapos workout. pasok yung mga The whole paligid. workout. Lahat po ng negosyo, ang tawag nila dyan, catalyst. Oh, yan. Oo. Hindi galing kay kata yan. Yung kasi catalyst po, yan yung magpapasimula. Okay? So yung roads mo, yung... Pero mahalaga po Sewerage. dyan yung cuisine. Yes. Ang lahat na naging successful na Tourism area. ng cruise, napakasasarap po ng kain. Marami na ngayon dyan sa Boracay, mga foreigners na... Meron bang agency na pwede makialam dyan mag-develop kung anong mga klaseng cuisine? DOT nga yun. DOT na yun. Kaya nila yun. Meron, at saka yung local government, they have a tourism office. Naalala ko kasi yung ginawa ng PAL. Nag-imbita sila ng mga magagaling na chefs para ayusin yung kanilang pagkain on board. Sana magkaroon ng ganong programa kasi hindi na 'di ba? Ngayon pa lang makumadi-develop mo na 'yan even Yeah, before ayusin mo it yan. comes. At saka, ayusin mo yung infrastructure dyan. That means not only the port, the roads and bridges, water system, sewerage, lahat yun. Kuryente, internet. Pati yung internet, lahat. Pati yung mga private sector na pupunta doon, hindi yung basta ka na lang nagtayo, wala man lang kayong configuration maayos, etc. and all of these things. And then, yung ruta ninyo doon. Yun. Yung ruta ninyo. Halimbawa, pupunta ka sa Siargao, what are you going to do? Wala. Oh. Surfing lang. Meron, That's it. meron dapat... So you may just programa. attract the surfing market. Meron dapat programang ganun. So Yung Kamsur. if you've already identified these areas as those areas designate, parang key production area yan eh. Key tourism areas, then make it a key tourism area talaga. Integrated. Yun totoo. Pwede ba natin sabihin sa DOT yun? Yeah. Wala namang pakialam ang DOT. Ang daming apologist eh. Hindi naman daw kasalanan ng... Balik tayo sa DOTR, yung PPA. How do they plan ba kung saan, anong mga ports ang i-develop? Hindi, ito, meron sila listahan. Listahan sila. Meron sila list. Ang listahan nila kasama, Curimao, Ilocos Norte. Ilocos Norte, yan. Okay. Daanan yan eh. Salumage, Ilocos Sur. yan. Ilocos Sur, Manila, Yes. Okay. Bohol, Yan. El Nido, Yan. Maganda, yan. Lima. Siargao. Teka, wala pa rito yun. Wala sa pa listahan. ikaw. Bakit wala yung Kamsur man lang? Or sa Mindanao, yung Siargao. Or sa baka maganda rin yung ano ba mga pwedeng Bohol, Cebu. Ganun. Kamigin. Camiguin. Baka isa-isa lang. Kailangan mauna mo na yung Ilocos kasi taga doon yung presidente. Hindi, tsaka matagal na yon. Kasi daanan yan dati eh. Dati na yan. Yung sinasabi ni Senator Marcos, ni Senator Amy, Yung Curimao. kasi dati yan, may Manila, Hong Kong eh, na cruise line. Dumadaan sila sa Curimao. Doon sa hindi nga bagay eh. So ayusin ninyo. Ayusin. No? Magkakaroon din daw ng port. Eto, mauuna na itong Puerto Galera. Yan. Bakit nauna yung Puerto Galera? It is really a tourism area. Marami na po dyan mga Marami na dyan Europeans eh. eh. Ngayon, ayusin lang natin. Kasi At saka napakaganda po ng scenery. yan sa Puerto Galera. If you've never been, sige, punta po kayo. Napakaganda ng scenery dyan sa Puerto Galera. At saka May parang lagoon eh. Yes, meron. At saka diving area rin yan. Malapit din yan dun sa, Verde Island Passage. Dadaanan mo yun. Workout. Sabi pag-asa tourism. Meron. So tama yung mga apologists. Ayusin lang But that ninyo. port, it will take time. Ang paggawa niyan siguro 2020. Ha? Ang port? Hindi, Hindi ganyan siya klaseng ganun. port para sa Cruise? Sa cruise. Hindi. Mabilis. 1 year, kaya. 1 year kaya. Okay. Ano lang yan Very eh. good. Madali lang yan. It's not as complicated as an airport. If that's what you're... Oo. Ang importante doon is the entire community. Kasi it has to be a livable tourist area.
Oo. Kasi hindi magaganda yan kasi it's mayroon din mountain yan, may trail. Pwede sila magganon eh. Ang dami-dami dito yan maganda pwedeng scenery sa Pilipinas. Di ba? Doon nga lang daw sa Sulu eh. Tuloy tawi-tawi. Pwede yun. Napakaganda raw nun eh. Pero kailangan mo rin ng investment doon. If, again, we go back to infrastructure. Okay? Sa tayo kukuha nun? Dyan ho natin kukunin yan sa 2025 budget. Really? We have the public works. So, nagsasalita po to si Senator Francis Tolentino tungkol sa aviation safety kasi yun nangyari sa Korea. Sa Sa Jeju. Korea. That's a Jeju Air. tragic. Oo. Yung bird strike daw. Ang kanilang bird strike at saka hindi bumababa yung landing gear. Oo. So, meron mechanical May failure. mechanical failure. Baka naman hindi bumaba dahil sa bird strike. Yes and no yan eh. And yun ang We investigation have to ngayon. find out. Because merong second na Jeju Air din na hindi bumaba yung Ang sinabi po nito si Tol, yung ating NAIA, malapit yan sa diniklara ni GMA na bird sanctuary. Sanctuary. Dito sa may Yan ang pinakamalaking kalokohan. Hindi naman talaga natural bird sanctuary yan eh. Ganito po ang nangyari dyan. Nag-reclaim dyan. Yes. So, nag-swamp. Kasi hindi naman natapos yung reclamation. Kasi binanatan na. So, nung nag-swamp, yung mga ibon, nakita yan, nagpuntahan doon dyan. nagpuntahan. So, may mga grupo na bird watchers, isinubo, isa doon kasi taga-media si Raul Marcelo. Sinubo Nag-editor ko yan. Isinubo, kay GMA. through Bene Bardone, isinubo ngayon kay GMA na declare na bird sanctuary. Pinirmahan ni GMA. Walang scientific basis siya, walang studies, na-declare na bird sanctuary. So ngayon, hindi pwedeng galawin. Thanks in... yung kaap, hindi nagreklamo. Hindi, nagbanatan. Nagbanatan, pare. Kasi sabi nila, tatamaan kami dyan ng bird strike. At saka with thanks and big thanks also to Senator Villar. Si Villar yung dyan eh. Nag-promote din. Kasi nilabanan nila yung reclamation doon eh. Nanalo na ngayon. Right. Nanalo sa Supreme Court yan. Yung So reclamation. tuloy na. Paano ngayon yan? Declared na bird sanctuary. Hindi, pwede nilang work out. That's an executive order. Sabi po ng kaap, ang sagot nila kay Tolentino, we are addressing the problem. How? How are you addressing it? Kala ko, we are Ando pa rin yung... Kala ko, we're intensely... Ayusin ninyo yung bird sanctuary problem. Because that can happen eh. That can really happen. Totoo yan, nakakatakot. Kakatakot yan.